tayo po ay may konting salo-salo. Hindi ko po alam kung magkakasya, pero as always, the Lord will provide, no? The Lord will provide. Sige po, simulan natin sa isang awitin. Maupo lang po tayo at ihanda natin ang ating mga sarili para sa pagninilay at ihanda rin natin ang ating mga sarili para sa Kapaskuhan sa pamamagitan ng Advent Recollection na ito. Isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't sa akin, kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pag-agalin. Lumapit sa akin. Isang paglalayag ang buhay, maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin di mo kayang labanan, o sa gabi kadiliman, di tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong
pasanin ay aking pagagaanin. Halina't kaibigan, lumapit sa akin. Ang awitin pong ito ay halina, lumapit sa akin. No? Kung meron po kayong cellphone ay pwede nyong i-google at kung may internet kayo, kakantahin natin sabay-sabay. Hindi ko lang nailagay yung lyrics pero maganda po ang awiting ito. At ito po yung pagninilayan natin ngayong gabi. Halina, lumapit sa akin. Sinasabi po ng kawitin ay, kaibigan, tantuin mong isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung ang lungkot o panganib sa iyo biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong basan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang samahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin, kayong mga napapagal, aking pagiginhawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanganin. Halina kaibigan, lumapit sa akin. So, sasamahan natin si Marlon sa pag-awit, and let this be our opening prayer for our recollection. The Lord inviting all of us, halina, lumapit sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung alam niyo po yung kanta, sabayan natin si Marlon. Isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung ang lungkot o panganib sa'yo sa bigat ng inyong pasan. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagal, aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina't kaibigan, lumapit sa akin. Tantuin mo isang paglalayag ang buhay, maalon ang dagat at may kalagayan,
kadaliman. Kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan, o sa gabi kadiliman, di tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pag-ibig, hawain bigat ng inyong pasanin ay aking pag-aaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Halina, lumapit sa akin ang paanyaya ng Panginoon. Sa gabing ito, inanyayahan ko kayo mga kapatid na buksan ang inyong puso sa mahal na puso ni Jesus, ang pusong mahabagin, ang pusong puspos ng awa. At hayaan natin na ang lahat ng ating mga pagod, ang ating mga agam-agam, ang ating mga dalahin sa buhay, itong lahat ay isuko natin sa Kanya. Come to me, all you who are weary and find life burdensome, and I will give you rest. This is the invitation of Jesus for us tonight. Whatever state of life you are in right now, whatever disposition of your heart or your mind, we are here in a safe place because this is the home of God. We are with friends, and so we surrender and trust everything to the Lord. Together with Mama Mary, the Immaculate Conception, we are assured that we are not alone in the journey, that we have someone to accompany us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang title po ng ating recollection ay To Love and to Hope. Pakibasa nga po. To love and to hope. Bunga po ito ng dalawang binigay sa atin ni Pope Francis na sulat niya sa atin. Yung una, ang isa'y tawag ay Dilexit Nos, at ang pangalawa ay ang tawag niya ay Spes Non Confundit. Ang Dilexit Nos po, again, kung meron po kayong Google dyan at may internet, sa halip na puro chismis lang ang i-browse ninyo sa internet, magandang hanapin po ang dalawang sinulat na ito ni Pope Francis. Dilexit Nos, ito po yung tungkol sa 350th anniversary of the Sacred Heart apparitions this 2025. Ang mahal na puso ni Jesus ay nagpakita kay Margaret Mary Alacoque in Paray-le-Monial, France noong 1573 to 1575. In the span of 2 years between 1573 and 1575, ang mahal na Panginoong Jesus ay nagpakita kay Saint Margaret Mary Alacoque. Pinakita ang kanyang puso at hinikayat si Margaret Mary Alacoque na ipalaganap ang debosyon sa Sacred Heart. So next year will be the 350th anniversary. Dilexit Nos. Ang ibig sabihin ay He loved us.
Dilexit ay He loved and then knows us. He loved us. Ang spes non confundit naman, ito naman po yung papal bull na tinatawag, ang sulat naman ni Pope Francis para ideklara o pasimulan ang paghahanda natin para sa Jubilee Year 2025, ang Pilgrims of Hope. No, dalawang okasyon po ito na magsasanib puwersa ngayong 2025. Ang anibersaryo ng Sacred Heart at ang Jubilee of Hope. Ang title po, ang tema po, ang pagninilayan natin sa buong taon ng 2025 ay Pilgrims of Hope. Sa Tagalog, sinali nila sa Lakbay Pag-asa. So, we have the title, To Love and to Hope. Let us try to see the connection between loving and hoping. Ang pag-ibig at ang pag-asa. Ang tanong ay, bakit po pinili ni Pope Francis ang temang hope or pag-asa para sa Jubilee Year 2025. Just a little background of Jubilee. Ang ibig sabihin ng Jubilee ay pagdiriwang. Ako po, hindi naman ako nagmamalaki, pero this year, 2024, is my Silver Jubilee. Yan. Silver Jubilee, ibig sabihin noon ay 25 taong pari na po ako. Sino po rito ang, salamat po. Sino po rito ang nagdiwang na ng kanilang silver anniversary, silver jubilee bilang mag-asawa? Meron po ba? Yan. So congratulations, umabot kayo ng silver. Ibig sabihin ng silver, 25. Pagka golden jubilee naman, ang golden jubilee ay 50 taon. Sa simbahan, meron po tayo every 25 years na jubilee. Kailan po ang huling jubilee na pinagdiwang natin? Noong year 2000. The Great Jubilee of 2000, at merong extraordinary Jubilee of Mercy noong 2015. But that was called extraordinary because Pope Francis just called for it in an extraordinary, not the ordinary way. So 2025 will be a big year, a holy year for all of us, because it's the year declared as the year or the Jubilee of Hope. Ang tanong, bakit yun ang pinili ni Pope Francis? Kasi, sabi ni Pope Francis sa kanyang sulat din, pagkatapos ng pandemic, at lalo't higit ng panahon ng pandemic, ang mga tao ay talagang nasubukan ng gusto sa kanilang pag-asa. The first to be compromised when you are sick, when you lose a loved one, when you are contained in a place and you have to observe social distancing, and if you are going through severe hardships and trials in your life, what is the first thing that for many people get lost? Hope, pag-asa. Kaya sabi ni Pope Francis, sa panahon ng buhay natin ngayon, ang dami yung walang pag-asa. Oh, by the way, nandun pala si Father Mark. Father Mark, are you still available? Yeah, okay. So Father Mark will be available for confession, no? If you wish to confess. Last week po, I was invited na magbigay po ng opening remark sa gathering ng mga guidance counselors and administrators of maritime schools. Ito po yung mga eskwelahan ng mga seaman. So I was invited to deliver an address on behalf of Cardinal Advincula because he was not available at that time. What did I discover from that seminar and gathering? Alam po ba ninyo, there is a silent crisis or a killer among the seafarers. Kinukwento nila sa akin yung mga nakausap kong guidance counselor na mga maritime schools, and ang sabi nila, Father, hindi ito alam ng mga tao madalas, pero ang taas ng rate ng suicide sa mga seaman. Akala nila madali ang buhay ng seafarer, pero sa totoo lang, marami ho ang
kapag nade-depress, pagka sila ay tinatamaan ng severe anxiety and fears and loneliness, pupunta lang daw po sa deck, sa upper deck, sa upper level, hindi na nila makikita ulit. At maraming incident pong ganito na hindi natin alam. Sabi ng mga guidance counselor sa akin, sa lupa, pag tumalon ka sa building, makikita ka pa rin. Sa mga seafarer, pag tumalon ka sa dagat, wala ka ng trace. Ganun lang. Hindi na lang makikita ulit. At even yung mga family ng mga seafarers, asa na? There are many people today who are living day to day. Wala na silang yung pangarap ng after a year or two. Marami po sa atin ngayon, ang mga dreams natin, pansinin po ninyo ito. Tanungin nyo yung mga bata, grade schoolers, high schools, or what. Dati-rati, nung panahon ng mga natin, mga 70s, 80s, 90s, o yung mga nasa 50s dito, or may pinanganak po ba rito ng 1945? Meron na ba? Yeah. Tanungin niyo po ang mga kabataan ngayon, marami sa kanila, wala na silang long-term dreams. For most of the young people today, their dreams are only as far as their mind can take them. Like, well, kung ano yung mangyari, o mangyari. Wala na ho yung early, kahit ako nga po, pag nagtatanong ko sa mga bata, what do you want to become when you grow up? Sa mga bata na to. Hindi na rin nila alam kung ano ang gusto nila pagdating ng panahon. And for some reason or another, totoo po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi yung prospect of the future of the world is so bleak and so dark. Why? Kasi mangangarap ka ngayon ng trabaho na ganito, ganyan. In 30 years time or 20 years time, yung trabahong pinapangarap mo, ginagawa na ng robot o ginagawa na ng AI. Delikado ang napakaraming mga trabaho sa panahon ngayon. Ang mangangarap yung bata na, gusto ko bang maging ganito, maging ganyan. Pagdating ng panahon, anak, yung trabahong pinapangarap mo, gagawin na ng artificial intelligence. Hindi ka na kailangan dyan. So even yung mga kabataan, ano bang gugustuhin ko? Pagdating ng panahon, hindi po natin kailangan ng mga abogado. Kasi, yan. Siguro ang maiiwan na lang trabaho, o kayo ba, magkaroon tayo ng siguro a little exercise. Palagay niyo po, in 30 years time, siguro mga 2060 or 2050 for example, anong trabaho na lang kaya ang matitira sa mga tao? Kung sakaling ang lahat ng ginagawa ng tao ay kayang gawin na ng robot. Yeah. Ano na lang ang matitira? Ayan, magandang pag-isipan. Kaya huwag niyong pilitin masyado yung mga anak ninyo na, anak, kunin mo tong kurso na to, kunin mo yung kurso na yan. Nanay, pagdating ng 20 years, wala na yung trabaho na yan. Kaya naman, napakaraming mga tao yung, so anong meron tayo sa kinabukasan kung masyado na tayong maraming mga kailangang isipin? So, that's precisely the reason why Pope Francis has chosen the word and the virtue of hope for us to reflect on this year, 2025. What is hope? Ano ang pag-asa? At may pag-asa pa ba tayo? Meron bang silang tinatawag ngayon na phenomenon of psychological languishing. Psychological languishing is the middle child of depression and flourishing. Flourishing is depression is severe anxiety and all that. Flourishing is you are successful and you are positive in life. In the middle is what they call languishing. Anong ibig sabihin ng languishing? Hindi ka depressed, pero hindi ka rin excited. You are stuck. It's the psychological feeling of being stuck. And the feeling that you are stuck, and there's no way out for you there. You are stuck. The feeling of
languishing. And how is this manifested in the life of people today? Ito po yung una, hirap gumising sa umaga. Pagpasok sa opisina, umagang-umaga tulog, pagod. At nang mamadali, alas 4 uwi agad. Yan. So languishing. Ito yung mga hindi na productive. Yan. Tamad na tamad na tamad sa lahat ng bagay sa buhay niya. Pakitingnan nga ang katabi mo. Languishing ka ba? Parang you just, live by the day. Just want to get by. And just, get it over and done with. Every day. Sa mga estudyante, intindihin po natin ng mga estudyante, mga bata, the world today is afflicted with this virus called languishing. Hindi rin ito katamaran. Hindi ito katamaran. Masipag ka pa rin. May ano ka pa rin. May kakayanan ka pa rin na ayusin o kaya tapusin ang mga dapat mong gawin. But the feeling of languishing is, ito yung pinakita sa, I would like to show you this slide. This is what languishing looks like. Ito yung ikot ka lang ng ikot, no? Para kang hamster. Meron ba kayong alagang hamster? Ang hamster naman, kaya naman kailangan niya yan, ang tawag dyan? Hindi chubibo yan eh. Ang tawag yan, turbina. Yan. Kailangan ng yan, kasi para mag-exercise siya. Yan. Marami sa atin, ganito ang pakiramdam. We are just, running around, but we are not getting anywhere. We are stuck. You are stuck with me as your parish priest, I'm stuck with you. We just have to live with each other. Okay lang po yun kapag parish priest at parishioner kasi at least kahit ako, pwede kong tumakas, pwede kong mag-pilgrimage araw-araw. No? Bahala kayo dyan. Iwanan ko kayo dyan. Pero sa mag-asawa, if you're stuck, you're stuck. Paano pagka wala na kayong gana sa isa't isa? Yan, turbina. Ikot lang kayo, araw-araw. Yan. What if you're stuck with your children that you despise? What if you're stuck with a parent or a mother or father that you hate for the rest, for the life of you just hate them? Paano pagka stuck ka sa isang trabaho na hindi ka naman makapag-resign kasi syempre mahirap humanap ng ibang trabaho, pero stuck ka sa boss mo na araw-araw sinisigawan ka. Yan. So languishing is the feeling of stuckness and there's no way out. There's no exit for you except that you just stay where you are. Yan. Para ka na lang hamster. Sige lang, ikot-ikot lang yan. Ang tawag din nila rito ay treadmill lifestyle. Okay naman kasi na-exercise ka, but treadmill, you're not going anywhere. Yeah. So marami sa atin, this is where we are. A feeling of stuckness and languishing. And that's why we need to find hope. Where can we find hope? Saan mo makikita yung pag-asa? Yung pag-asa na makakaalis din ako rito, pag-asa na makakabangon din ako dito, pag-asa na makakamove on din ako rito. Yan. Marami sa atin po ay nandun sa panahon na napakadilim ng buhay na pinagdadaanan natin. Can we please check on each other? Pakitingnan nga ang left and right mo po. Pakitingnan nga siya. Are you okay? So, tanungin natin ng tatlong beses natin tanungin ha. First round. 1, 2, 3. Are you okay? Second round. Are you okay? Third round. Kasi madalas sa unang tanong ng are you okay, hindi sasagot yan. Pero kapag kinulit mo yan, magsasalita na yan. Aabutin kayo hanggang bukas ng umaga pag nagsimula na yan. Huwag mong masisimulan yan. Kasi pag nasimulan na yan, magkukwento yan, ibubuhos sa iyo yan. Ito mga kabataan natin, tapos mga kabataan natin, yan. Every Sunday,
Meron silang parang session, meron silang parang sharing. Pagkatapos ng sharing ng mga bata na yan, every Sunday, yun, mugto lahat ng mata. Hindi ko alam kung, ako po ay tempt na nasamahan sila sa kanilang sharing. Nahiya naman ako kasi baka pag sumama ako sa sharing, biglang tumahimik at ayaw na magsalita. But I wanted them to freely speak their mind and what is in their heart. But for some people, they don't have the luxury or the opportunity to even just express themselves. They are just stumped and stuck. And that's the feeling of many of us today. We're running around in circles, but we're not getting anywhere. At nakakalungkot po dahil hindi lang po ito sa mga seafarers. Dito po sa atin, nakwento ko kanina ito na kaninang 12. We're trying to help our street dwellers, no? Ang PSDS natin, mga persons in street dwelling situations. Ang dami po nila dyan sa paligid natin. And I want you to open your eyes because we've been helping them. Ever since the time of Father Dave na may isang kanin, isang ulam, we're trying to, provide food for them, for their sustenance. Pero as we go deeper into our involvement with them, na-realize namin na hindi pala ganun kadali ang sitwasyon. Hindi pala ganun kadali na baguhin ang kanilang pag-iisip. Hindi pala ganun kadali na alisin sila sa sitwasyon that they are helpless and that they are always, asking for help and they can't help themselves. So, nung Saturday, last Saturday, not this Saturday, but the other Saturday, may street dwellers tayong namatay. May PSDS tayong namatay. He got stabbed. Yung kasama niya ring street dweller ang sumaksak sa kanya. I felt very bad about it. I felt so sad about it because I said to myself, here you are wanting to help them, wanting to seriously to help them get out of that spiral of violence, of aggression, of living in dire straits, so to speak. So yung pala, may pinag-awayan lang sila. Simple lang ang pinag-aawayan po ng mga street dwellers natin. Alam po ninyong pinag-awayan nila, bakit nagsaksakan, o bakit namatay yung isa? Canned goods. Yung mga ayuda, parang nagkakumparahan, nagkainggitan or something. Simple, very simple reason for. And yet, and some people are in that stage or state of life where the trigger is so small and yet the reaction is so overwhelming. Napansin po ba ninyo ngayon sa mga tao ngayon na simple lang naman ang problema kung tutuusin. Pero bakit ang reaction or response ay parang blown, parang bloated, no? Parang hindi naman commensurate doon sa trigger. Napakasimple lang naman ng pinagmulan. Pero bakit parang ang reaction ay parang magugunaw na ang mundo? Yan. So marami po ngayon sa mga tao ay, and we call that the phenomenon always of being triggered by so many stimuli around us that we can't control ourselves and our reactions anymore. Meron po ba kayong kasama sa bahay ngayon na gano'n ang sitwasyon? Para madaling matrigger. Na simpleng, altercation or simpleng hindi lang pagkakaunawaan. Pero bakit parang ang reaction ay over the top? Hindi naman, saan ka nanggagaling? Yun ang tanong mo ngayon. Saan ba nanggagaling? Pagkatanong nga po ang katabi natin, saan ka ba nanggagaling? So minsan hindi kita maintindihan eh. Kasi parang ang simple-simple ng mga nangyayari sa buhay natin. Pero bakit? Nakita ko po yung interview ni Maris, no? Awang-awa din ako sa bata. Kasi parang naawa ako eh.
aaminin ko po sa inyo, to be with all honesty po talaga, sila yung favorite love team ko eh. Sa totoo lang po, kaya ako nanonood dati nung Can't Buy Me Love. Kaya ako nanonood ng Can't Buy Me Love. Hindi dahil kay Donnie tsaka kay pinapanood ko sila dahil kay cute na cute ako kay Maris, no? At tsaka kay Anthony. Sila. Kaya nalulungkot ako sa mga batang ito no? Kasi nangialam si Father. Pero nalulungkot ako kasi parang huwag na tayong pumunta doon. No? Apektado ko eh. Pero hindi mo sila kilala, malayo sila sa'yo, pero ramdam mo na maraming ganyan. May isang counselor po ako na ganun po ang sitwasyon. No? Talaga, dahil sa screenshot. Kaya ang hirap na may screenshot na yan eh. Daming sinisira niyan eh. Sa mundo natin ngayon, napakahirap kasi parang, sira na lahat. Just like that. And it's not them. It's not about them. It's really more about us. Really more about us because I just don't know what's happening to the world today. Ang hirap spilengin ng mga tao ngayon. No? Hindi mo naiintindihan kung bakit laging... I'm not excluding myself kasi there are times also that I catch myself na parang you're not in the... Yan, inaaral pa po ngayon ng psychology ang impact ng pandemic. Not just the virus but really the psychological impact of the virus to all of us. I think no one is exempted from that. Ang akin po, ang impact sa akin ng pandemic, I'd like to be very honest and transparent with you kasi dahil nga po I trained something in psychology kaya malakas po sa akin yung parang self-awareness. Ang self-awareness ko po ay huling-huli ko yung sarili ko pag agitated ako. Hindi ako mapakali at kung ano-ano mga pinagagawa ko. Pag nakikita nyo na po ako na hindi mapakali, talagang laging agitated, ganyan, isa lang ang ibig sabihin noon, gutom ako. Ay, hindi po. May mga pagkakataon na I was looking for that word, pero nahanap ko na, yan. Excitable. Marami sa atin ay excitable. Parang madaling ma-excite. Not excitement in the positive sense of the word, but madaling mag-boom. Like, you are like an atom bomb na just one trigger and you will explode. And doesn't matter who they are in front of you or around you. So I find myself being like that sometimes na. At nahuhuli ko si Father Jason, sabi ko, oy, ba't ang init-init ng ulo mo? Ba't para? Pakitingnan nga ang katabi mo, si Father Jason ba ganyan o kayo din? Parang ang daling mag-init ng ulo. Ayan. At yun po ang dahilan, nakukwento ko din po sa inyo, ito po ang dahilan kung bakit mahilig ako mag-motorcycle. Kasi doon ko nilalabas yung init ng ulo ko. Kasi pagka nasa kotse ko, lahat mumurahin ko. No? Siyempre, sa sarili ko lang naman. Hindi ko parinig sa inyo. So, we are in this wheel or spinning wheel of going nowhere. So where do we find hope? Psychology tries to answer that this way. Sabi ng psychology, we have to engage in three things: goals, pathways, agency thinking. They call this the science of hope. The science of hope or psychology of hope is composed of three things, three ways of thinking, three ways of analyzing yourself. First is goals. In order to develop hope in our life, we must always be clear with our goals, that our life must always have some goals. Be it a short-term goal, or a medium-term, or a long-term goal, whether it's a small goal, or big goal, or dreams, or whatnot.
Every person must have some form of goal in his or her life daily at least. There must be some objective or goal that you want to reach. Otherwise, you will be stuck. You will be languishing. And you have to be conscious about it because so many of us just, waste our time working and going around in circles, not going anywhere because we did not set goals. It's important that as young as toddlers, help them to have goals. For today, what is your goal? For tomorrow, what should be your goal? For the next few months, what should be your goal? It's not that you know that it will happen, but it's just important that you must have some goal. My goal at this very moment is to finish at 7 o'clock. But I think I won't. So I will extend my deadline to that goal and I'd say 7:10 or 7:05. I might do that. But I'm looking at the clock and I say to myself, Jason, tapusin mo na yan. Kasi gutom na yung mga tao. That's my goal. Huwag kayong magutom. Kaya, isasakripisyo ko na yung slides ko. May 50 pa hong slides, no? So, goal thinking. Every day, we must have some form of goal. Tomorrow, what is my goal? What time do I wake up? What time do I set my alarm clock? What will I do tomorrow? If you want a life that, that is not languishing, or that you want to get out of that languishing, we must develop that habit of setting goals. It's not just for the companies, organizations, or big groups. It's also for the self. Tanungin po ninyo ang katabi ninyo, anong goal mo? Mapasagot siya? Ano ang goal mo? Yeah. Huwag tingnan ang mga goals or dreams whether they are realizable or not. No, wala pa tayo doon. Doon muna tayo sa ano bang gusto ko? Ano ba ang nais ko? Ano ba ang pangarap ko? If you don't have a goal that you set for yourself, walang mangyayari dyan. Sabi nga po ng mga mga management gurus ay if you fail to plan, you plan to fail. If you don't plan, at yun din po ang ebanghelyo natin ngayon, if you don't prepare, you are bound to fail. Yan. Si John Maxwell, ginamit ko po kanina in my homily in the morning. Ang sabi po ni John Maxwell, either you develop the capacity to prepare, either you make your life preparing, or you will end up always repairing. Either you live your life preparing, or you end up all the time repairing. Kasi hindi mo plinano, kasi hindi mo naman inayos kung anong gagawin mo, ayan, magre-repair ka na magre-repair. Kasi wala ka namang plan eh. So yun po ang sabi ng psychology. If you want to develop hope, if you want to cultivate hope, it can be done. We can learn to be hopeful. We can move from learned helplessness to learned hopefulness. And the first step is develop goals. Tomorrow, what's your goal? Ano oras ka babangon? After that, anong gusto mong gawin? Hindi naman kailangang pati paghinga mo, pinaplano mo. Hindi naman ganun ka rigid na kailangan lahat ay planado. But mayroon tayong goals to achieve. This month, December, ang goal ko ay makapagbigay ng regalo sa lahat ng kaibigan ko. Wow. Hindi ako yun, in-example ko lang yun. Kayo yun. Ang goal ko this December, ngayong Pasko, ang goal ko ay, don't make your Christmas wish list. What you need to do is to what? Make your Christmas goals and plans. Not a wish, but a plan. Next year, Jubilee. All roads lead to Rome. Kung gusto ninyo, planuhin natin, let's go to Rome. Libre nyo na lang ako, sasabay ako dyan.
Ayan. So goal. What's your goal? Kahapon po, nagbigay ako ng recollection sa mga, every year po ito, mostly every year, nagbibigay po ako ng recollection sa mga artista, sa mga lumang artista. They call themselves lumang artista kasi sila po yung mga sina Nova Villa, sina Perla Bautista, si Marita, something like so. Hindi ko nakalala lahat. So, nakakatuwa po sila, no? Yung mga Pepito Rodriguez, yung mga ganun, sila yung mga, kilala niyo po ba sila? Ang sarap kausap po ni Tita Nova tsaka ni Tita Perla. Si Perla Bautista, siya po'y lumalabas pa rin po ng ano. Kinukwento niya sa akin yung kanyang indie film na sabi niya, Father, ang galing ko doon. Sabi niya, ang galing ko doon kasi ang papel ko doon. Kaya gustong-gusto niya yung papel na yun. Sabi ko, Tita, nasan ba yung pelikula na yan? Hanapin ko sa YouTube yan. Yan. Hindi na rin niya maalala kung ano yung pelikula. Sabi ko, patay na may Alzheimer. Pero ang sabi niya, ang papel niyo daw doon ay isang nanay na nawalan ng anak na aktivista. Kaya ang ginagawa niya bilang nanay, lahat daw ng mga rally, pinupuntahan niya. Yun lang daw ang papel niya sa pelikula. Mag-attend ng mga rally. At siya'y maghahanap, mag-i-scan ng mga nagrarally. Hinahanap niya yung anak niya. All throughout the movie, yun lang daw ang papel niya. At nanalo siyang Best Actress. Ang papel lang niya ay hanapin yung anak niya sa mga nagraraling aktivista. Ang sabi ko sa kanya, alam niyo po, parang ganyan ng mga tao ngayon. Hanap ng hanap pero walang makita. Kasi wala na nawala na. So kailangan magkaroon ng goal. Yan. Pakitanong nga ang katabi natin, so, concretely, bukas, ano oras ka gigising? Huwag natin pag-usapan kung gigisingin ka pa ni Lord, wala na sa atin yan. Pero ikaw, sa plano mo, gigising ka na. So, goals thinking. Pangalawa, if you have a goal, then you must have a pathway. Sabi po ng psychology, you must have a pathway. Pathway thinking. And pathway thinking is, if this is where I want to go, and this is where I am, so how do I get there? I'll find a path. Not only one path, but maybe multiple pathways so that I have alternatives. Alternative routes that I can go there. Yan. That's hope thinking. Anong pathway ko? Halimbawa, gigising ako bukas ng alas 4, alas 5. So para magising ako, magpapa-alarm ako. Ipapa-alarm ko ang aking cellphone ng 3:55. Para magigising ako ng 4 o'clock. Yan. Tapos, ibabalibag ko yung cellphone ko, matutulog ulit ako, no? Ganun naman ang ginagawa natin madalas. Gigising ka dito. Kaya ko po ginagawa ito, pinaprime ko po kayo sa simbang gabi. No? So, goal natin, makasyam na simbang gabi. So, gigising ako ng dahil alas 5 ang simbang gabi sa Goretti, yan, gigising ako ng ganito. O kung mas maaga sa ibang simbahan, gigising ako ng ganito. So, anong pathway mo? Magkapa-alarm ka, o kaya, sasabihin mo sa asawa mo o anak mo, gisingin mo ko. You must find a way to achieve the goal. Kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, kailangan mong hanapin ang paraan. Be creative in the pathways that you would like to take in order to achieve the goal. And lastly, sabi po ng Science of Hope, in order to be a hopeful person, in order to develop and cultivate hope in our life, we must believe that we can. They call that agentic thinking, agency. Naniniwala ako na kakayanin ko ito. Kaya to, kakayanin yan. Hindi ako susuko, mapagtatagumpayan ito. Yes, I can. Pakiulit nga po yun. Yes, I can. Yes, I can. That's a positive thinking na kakayanin natin ito.
Na marami pong nagpapadasal sa akin ngayon, malapit nang lumabas ang bar exam. Yan. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, ayan, kaya yan. Kanina po, nagmisa ako sa Manila Cathedral after the Mass. I was very surprised kasi punong-puno po yung cathedral, no? Pag Sunday pala, ang daming, So, after po ng Mass, parang burete din po. Ang daming pumipila after the Mass at nagpapapray din, no? At marami pong nagpapray sa akin, mag-e-exam po sila. Iba-ibang klase ng exam. Yung isang natatandaan ko ay aeronautical engineer exam, no? Isang grupo sila, aeronautics. At sabi nung nagpabilet sa akin, Father, pwede po ba na yung pong aking lapis, ang pencil ko po ay bless po ninyo. So bless ko naman, Lord, paano ba mag-bless ng pencil? Lord, basbasan mo ang lapis na ito na sana mahanap niya ang sagot. Sabi ko sa kanya, ba't ko babasbasan ng pencil? Ano kinalaman ng pencil sa exam mo? Hindi naman, binibiro ko lang yung mga, sige na nga, babalas natin ang pencil. Basbasan mo, Lord, ang lapis na ito. Para sumulat siyang mag-isa, malaman niya sagot. Hindi ho nagtapos doon. Kasi bakit? Ang sabi pa sa akin, Father, tasahan niyo naman. Ako pa yung nagtasa talaga. Sabi ko, anong kinalaman ng exam mo na si Father ang nagtasa? Sabi niya, kasi Father, pag kayo ang nagtasa, baka maging matalino rin ako. No? At, baka biglang sumulat. Sabi ko, kalokohan ng mga nag-e-exam. Ang mahalaga dyan ay nag-review ka at magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo yan. But then again, I was just, kidding them. Sabi ko, yes, you can. I pray for you. Kakayanin nyo yan. Sige, tasahan nyo pa. Lahat ho sila. Siguro, 10 yata silang nagpaano. Ako pa talaga magtatasa. Sige. Asan tatasan? So anong gagawin ko ngayon? Father, dasalan niyo pa ho. Dasalan natin. Lord, hindi ko alam kung anong klase ng dasalan gagawin ko eh. Lord, habang tinatasahan ko ang lapis na ito, saan na po ay, Pero tingin ko, mga nagpapabless ng nag-e-exam, tingin ko naman, iyon ang kanilang malalim na paniniwala na tutulungan sila, kakayanin nila. O so meron po bang mga mag-e-exam pa sa inyo? Mayroong mga barista po dito? Yan, pagdadasal natin, kakayanin po ninyo. So, 3 ways of cultivating hope. Develop a goal. Be creative in the pathways to achieve the goal and believe that you can. That's the science of hope. But that is not complete because that is what? Human hope. Pag-asa ito na kaya ng tao. But hope is not an infinite source because we know that when we fail and fail again and fail again and again, that hope will be depleted in time. It's not an infinite resource. In time, we will be depleted and we will be empty of hope. Meaning, we cannot rely on the human hope that, yes, I can. In the end, we will have to look for another source of hope. And that is what we are here for tonight. We will reflect on Christian hope. Tapos na po yung introduction ko. Kaya, alas 8 na. Honest. Introduction pa lang po yun. No? I'm just trying to introduce you to the idea of hope. But our intention really is for us to understand Christian hope. Goals, pathways, agency, that's human hope. But Christian hope goes beyond it. At huwag kayong mag-alala, kasi napakasimple lang naman po ang Christian hope.
Sabi natin mga Pilipino, habang may buhay, at the other rendition of that is, habang may pag-asa, may buhay. At we are all for that. Naniniwala po tayo dyan. But that's human hope. This is human hope because we believe that we can do it ourselves. Habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may buhay. Paano pag namatay? Di wala ng pag-asa. Paano pagka nabigo paulit-ulit? Di wala ng pag-asa. Paano pagka naligaw at di na makabalik? Wala ng pag-asa? Hindi. That's human hope. Christian hope sounds like this. Kahit wala ng buhay, may pag-asa pa rin. Sapagkat kahit mamatay ang tao, mamatay man ang kanyang pangarap, mamatay man ang kanyang mga paghahangad o paghahanap sa buhay, kahit na wala ng pag-asa o kahit wala ng buhay, meron pa ding pag-asa. Bakit? Kasi ang pag-asa ay hindi galing sa atin. Ang pag-asa ay galing sa Diyos. God is the source of hope. Hope is born of love and based on the love springing from the heart of Jesus on the cross. So hope is born of love and based on the love of the heart of Jesus. Kaya tayo may pag-asa kasi may nagmamahal sa atin. And His love is constant and His love is faithful. He loved us first. Hope is deeply connected with love because someone cannot have hope if one does not have love. And I'm not just talking about human hope or human love. Our ultimate source of hope is that we are loved. You are loved. At dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Romans chapter 5, verse 3 to 5, and I'd like to read it to you. And so we boast of the hope we have of sharing God's glory. We also boast of our troubles because we know that trouble produces endurance. Endurance brings God's approval, and His approval creates hope. This hope does not disappoint us, for God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. God's hope does not disappoint us. Affliction produces endurance, endurance proven character, and character hope. And hope does not disappoint because it comes from the love of God. Sa madaling salita, hindi tayo mawawala ng pag-asa kasi may nagmamahal sa atin. Hanggat alam natin na may nagmamahal sa atin, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Amen? Pakisabi nga sa katabi natin, you are loved. You are loved. You are loved. More than you'll ever know, you are loved. Sa akin po, yun ang nagpapalakas ng loob ko eh. Kahit saan man tayo dalhin, hindi dahil sa mayabang ka, hindi dahil sa may hangin ka sa ulo or what, no? Alam mo, kahit saan ka magpunta, may nagmamahal sa'yo, at yung pag-ibig na yon, yun ang magpapalakas ng loob mo. Hindi ka mawawalan ng pag-asa. The moment you experience that nobody loves you anymore, that's the time we say, so what's the use? Love and hope are deeply connected. Love is the fuel of hope. Without love, hope disappears. And we must be assured that God loves us. And sabi ni Pope Benedict, the one who loves hope, the one who has hope, lives differently. Ang taong may pag-asa, namumuhay na kakaiba. Kasi hindi siya
natitigatig kahit maraming problema, hindi siya nawawala ng gana kahit na patong-patong ang mga problema, hindi siya nalilito kahit ang dami-daming kailangan gawin, hindi siya napapangibabawan ng takot kahit na alam niya marami siyang kahinaan. Kasi may pag-asa siya. Ang puso niya ay puspos ng pag-asa. Dito po sa harap natin ay ang asilo. Ang asilo po is a silent witness to hope. Minsan po, bisitahin niyo sila dyan, lalo na mga bata, at magbigay tayo ng tulong din sa kanila. Katapat lang po natin sila But every time I look at the gate of asilo from this angle and I see it from here, I always feel hope. Kasi sa likod niyan, ang mga batang inaalagaan ng mga madre. At ang mga batang pinabayaan na ng pamilya nila, kinukupkup ng mga madre, binibigyan sila ng pag-asa. So sa atin po, dito sa paligid natin, marami pong mga tao, grupo, institusyon, pamayanan na nagbibigay pag-asa. Kasi nakita nila at nakilala nila ang pag-asa sa buhay nila. So the invitation for us during this, and I'd like to end with this, during this pilgrimage or Pilgrims of Hope, Jubilee Year 2025, we must become instruments of hope to others. And how do we find hope? To know that you are loved, that God loves you, that you are loved more than you ever know. And because of that, we will be assured, we will be secure that no matter what happens, God loves me and I always have my hope and security, my anchor, my shield, my comfort, my consolation in Him. Him who loves me more than I can love myself. Mga kabataan, God loves you and it's more than enough. Kahit hindi ka mahal ng nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, kahit na maraming mga naglalaglag sa'yo, be assured that God loves you unconditionally. And that love is more than enough for us to say, I won't give up, I will be patient, I will never abandon my dreams because I know that I am loved. Mga mag-asawa, don't give up on each other because God loves us. That love is more than enough. God can conquer everything that we are going through. With Him, in Him alone, we find our hope and salvation. Sa mga may sakit, sakit lang yan. Cancer lang yan. Kung kamatay mo, bakit ka matatakot? Kahit wala ng buhay, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Nothing can separate us from the love of God. And with that assurance that nothing can separate us from the love of God, not even death can make us afraid. Sakit ka lang, cancer ka lang, kaya kita. Hindi kita kaya kung mag-isa, pero kaya kita kasi ang Diyos na buhay ang kasama ko at magtatanggol sa akin. Mga kapatid, kapag nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo mawawalan kailanman ng pagkukunan ng pag-asa. God loves you, and in Him alone is our hope. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na tinipon mo kami para paghandaan ang darating na Jubileo, taon ng pag-asa. Nawa kaming lahat ay mapuspos ng pag-asa na nanggagaling sa iyong pag-ibig. It is your love that sustains and nourishes our hope. Help us, Lord, to find your love that we may discover hope. May we never give up in the face of fears and anxieties of our lives, in the midst of the conflicts, misunderstanding in the family, sa kabila ng parang nakakalunod na mga problema ng buhay, sa kabila ng mga napakadilim na mga karanasan ng pagkawala, ng kamatayan, ng pagkakasakit, nawala ng trabaho, nabigo, naghiwalay, ang mga
karanasang ito, Panginoon, ay umuubos ng aming pag-asa. A lot of our experiences, tragedies and problems and adversities, they deplete our hope. Help us to discover in you, Lord, our hope. Only in you can we find a hope that will never disappoint. So, Lord, strengthen us in our resolve to commit ourselves to your love, to find hope in you alone. Mama Mary, Immaculate Conception, accompany us, intercede for us. Sa lahat ng pagdadaanan namin sa buhay, mahal na Inang Maria, gabayan mo kami. Sa maalong dagat na aming nilalakbayan, huwag mo kaming hayaang malunod. Bigyan mo kami ng iyong makainang pag-aaruga. Lord, you have calmed the storm and you assured your disciples, you are in the boat. There is hope because you are with us. Sumainyo ang Panginoon at naway pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating Panginoon ngayong Paskong ito. Punuin nawa kayo at ang inyong pamilya ng pag-asa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Awitan natin ang mahal na Ina. You may remain seated. Inabot ng
may pag-asa po talaga kasi dati ang kumakanta si Marlon lang tapos may mga kabataan na sumali sa kanya na nung una ay isang boses lang, nabigla ako, meron na silang voicing, no? So may pag-asa talaga, no? Na ang boses ko wala ng pag-asa pero yung mga bata na to. So palakpakan natin din ang mga kabataan natin na naging choir natin. Pagkatapos po ay meron tayong konting salo-salo. Meron po tayong lechon, morcon, hamon at bibilhin lang natin sa ano. Bibilhin pa lang ho. No? Pero inaanyayahan ko po kayo, no? Konting salo-salo sa labas po at muli ang mahal na Inang Maria, Immaculada Concepcion, nawa ang maging gabay natin sa ating paglalakbay. Ang ating simbang gabi po ay every 7 p.m. at 5 a.m. para po sa darating na December 15, 7 p.m. ng gabi at December 16, 5 a.m. ng gabi. At may sorpresa po kami sa inyo dahil meron po tayong magiting at generous na sponsor para po sa ating Christmas decoration sa ating church. So it will be a surprise for you. And we are excited kasi meron pong generous donor na magbibigay po ng kanyang creativity and generosity sa atin pong simbahan. Papangalanan ko na ba? Hindi muna, no? So, maraming salamat po sa inyong pagdalo at have a safe journey home at naway samahan po kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay bilang isang pamilya. God bless you all and thank you very much for coming. Nakalimutan ko po, ngayong December 12, 7 p.m., meron po tayong Vicariate Recollection naman sa Paco Church. Si Father Dave po ang magbibigay ng recollection. So if you want to come back, December 12 sa Paco Church ang venue po ng Vicariate Advent Recollection. Yeah. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. And